parang, kumbaga, bite mo na imagine matrade si Kit sa Hinebra. Diba bro, imagine yung hype, diba? Paano kung Hinebra fans yung sumisigaw doon, diba? Basahin lang naman possibility nation lang, diba? Yung millions of followers ni Kit, diba? Tapos dadalagdagan mo pa ng Hinebra fans, diba? Siguro grabing hype yung madadala sa PBA noon. Para sa akin lang. He's thinking like boss. Marketing manager. Tingin ko, kahit naman millions ang niyan, hindi isipin ng yun, ng Hinebra. Kasi kahit walang Kit Jimenez, alam mo kahit sino iba mong player dyan. Talagang solid pa rin ng fans ng But the problem... For me bro, the whole PBA, for the whole PBA ba? Para but the sa akin. problem naman kasi, pag na-trade si Kit Jimenez sa Hinebra at nabangko, madaming fans ang magagalit naman sa Hinebra kung Hinebra... Mismo. Bad Mismo. side, bro, bad sa style pa naman ni Coach Tim Cone, sabi nyo, di ba? Mahihirapan siya dyan. Tapos, ang dami pa naman mga guards na dyan, kaya di ba? mas magandang nasa SMB siya o kaya nasa Magnolia o kaya basta dun sa SMC teams na yon. At least, SMC or MVP? Wag na sa MVP, Boss Pao. Sa SMC na lang, mas may future siya dun eh. Kasi, isipin mo, kung nandun lang si Kit sa sa San Miguel, madadagdagan ng community ang SMB. Then, totoo. The fact na mas maintindihan ng mga fans ni Kit na malalim talaga ang lineup ng SMB. So parang hindi sila mag-iisip na magalit or what, 'di ba? Yun yung pinagkaiba. Kung dadalhin mo si Kit sa Hinebra, madami naman magagalit kay Coach Tim kasi binabangko, which is kaya naman sumabay ni Kit kung isasama mo sa Hinebra. Kaya niya sabayan yung Nards Pinto, may height siya doon. 'Di ba? Pero ang problema, pag sa bangko, gaya nga ng sabi ni Chris, si Coach Tim hindi sanay sa mga bench player. So paano hindi fan yan Coach Tim yun, 'di ba? Paano naman kung hindi mabangko? Grabe to. Bro. Kung sigurado. Hindi mabangko, panigurado, Boss Pao. Iba grabe to, no ba? Hawak pa lang ng bola. What? Kit Jimenez, parang alam mo, the last time that I really enjoyed, yung really enjoyed watching Hinebra, yung mga Baldavid era yung talagang enjoy ako. Di ba? Parang yata paisipin mo kung ganun ulit yung idating niyang hype, di ba? Tsaka bro, for me, hindi na... ikaw na bro. Sige. Tsaka wag lang sanang maging parang Jeremy Lin. Yun yung Yun din ang ko eh. Kaya sabi ko kanina, si Kit Jimenez, kaagad eh. Parang yung niya, medyo parang may jitter pa na konti. Pero nakikita mo yung glimpse kaagad na talagang he really wants to fight for his rights. Yes. Gusto niya talagang ipakita na he belongs in there. Pero sabi ko, mag-pacing muna siya siguro. Baka biglang tumalimsog siya doon sa gilid. Nasiko siya. Mahilo-hilo. Puto, first game pa lang, muntik na siya kagad. Bumulagta na kagad siya. First game. Ilan taon? PBA, Bro, ilan taon na ba si Kit? 26. 26. Bata pa rin pala, no? Kaso, ilang injury na rin ang inabot, Sabi ko, sana hindi siya kagaya ni Jeremy Lin na ang bilis na hype, ang bilis din nawala yung pagka-hype. Diba? Oo. Flash in the pan. Diba ganun na ganun yung Jeremy Lin? Sang team bus sa New York, no? Oo. Yung simula doon siya nagsimula eh. New York. Sila Melo nun, yung talagang wala ng paghuhugutan, pinasok nila ni si Jeremy Lin eh. Galing sa trade si Jeremy Lin nun eh, galing siya sa Golden State nun. Tapos, yun na, yung pumutok siya, yung mga buzzer beater niya na games, ang bilis, di ba? 38 points versus Kobe. Kundi ako nagkakamali, ang sneakers niya pa nun na umuso, yung Hyper Dunk na 2013, sa loob, Linsanity ang nakalagay. Tapos kulay white, orange, blue yung sapatos na Hyper Dunk 2013 nun eh. Naalala ko yun kasi napabili din ako nun eh. Tapos nagka-t-shirt pa siya, bro. Oo. Pumatok din sa Nike yung Linsanity niya na color yellow. Ay, yellow tuloy blue. Yun yung pinaka-pumatok. Plain white and blue.
Yun. Kaya, sana hindi maging ganun kay Kit. Yun lang din naman yung panalangin ko kasi magaling yung batang yan. May potential talaga as in. Siguro, kaya rin, kung titignan natin yung scenario, siguro kaya nang ginawang assistant coach si Chris Ross, siguro ito na yung last season niya para mag-step down na tapos ibigay na sa guard. Like for Kit, at least yung minuto ni Chris Ross, hindi man mabigay yung minuto na para dun kay Kit na ganung kalaki kay Chris Ross, pero mas mabibigyan na siya ng mahabang minuto. Diba? Tsaka bro, mas magandang opportunity niya sa San Miguel dahil most of the guards ng San Miguel aging na talaga. Tama. Unlike sa Ginebra kasi meron din binibuild ang Ginebra pa ng mga batang guards unlike sa San Miguel, nandiyan sila ayan, si Terence Romeo nga di ba? Paano na rin Kaso injury bro. Palabas na nga nadinig ko nga. Speaking of Terence, parang nakikita ko kay Kit, siya yung mini version ni prototype version ni Terence Romeo na binibuild up ng San Miguel. Yun ang nakikita ko. Prototype ba talaga? Hindi, alam mo ang sabi niya, I wouldn't, panoodin pa natin, pero si Kit Jimenez mismo nagsabi. Sabi niya talaga ang ginagaya niya si Terence Romeo. Sa interview namin, yun daw talaga yung ginagaya niya. May mga nagsasabi nga, feeling Terence Romeo ko, yun talaga gusto ko eh. Ang nakakatakot dito, sabihin ko lang JM, bago mo sabihin yan, nakakatakot. Alam mo kung sino mga paboritong player ni Kit Jimenez? Mga injury player. Napanood mo? Mga explosive. Puro lahat na injured. Derrick Rose. Si Dwayne Wade, ito puro injured. Naalala ko yun. Napanood ko yun, Boss Pao. Ang isip ko kagad, di ko lang masabi. Taga, puro injured dyan Pero totoo yung sinabi niya, Boss Pao, na idol niya talaga si Terence. Kasi ka-district ko yan sa Quezon City. Ayoko na lang sabihin yung barangay. Yung meron palaro every year, yung pag nananalong councilor si Franz Pumaren, which is ngayon congressman na siya. May inter-barangay sa amin. Isang beses naglaro yan sa barangay nila. Hindi ganun kalakasan yung lineup niya, pero binuhat niya. Tapos yung payat, yung hindi ganyan pa yung katawan ni Kit, yung medyo slim pa siya na may built naman na. Talagang binitbit niya yon. Halimaw si Kit noon, wala pa siyang ACL noon. Umikat rin siya sa Facebook noon dahil sa moves na ginawa niya noon na 3 player ang iniwanan niya. Tapos same style sila ni Terence na ginawa. Ganun na ganun siya noon. Kaya tapos yung buhok niya, as in, idol niya talaga si Terence. Kung ano buhok nun ni Terence, ganun din siya. Yun. Tingnan natin kung gayahin niya ngayon.